Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Gayon din sa mga masusugid na tagapakinig ng inyong YouTube channel. Itago nyo na lang ako sa pangalang Cheryl, 40 taong gulang, bunso sa 4 na magkakapatid. Ang bahay po namin ay malapit sa barangay hall, gayon din sa paaralang elementarya ng sentral. Ang aming bahay ay yari sa simento, samantalang ang bubungan naman ay yari na sa yero. May ikalawang palapag at meron ding garahe sa may tagiliran, kung saan nakalagay ng maayos ang aming motorsiklo at bisikleta ng aking ama. Nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking naging karanasan noong nag-aaral pa lamang ako sa elementarya, nang minsan akong ipinahilot ng aking ina sa isang misteryosang babae na nagngangalang Aling Rosa, nakilala bilang manghihilot sa aming bayan. Ipinanganak akong premature baby o kulang sa buwan. Lumaki akong sakitin at lampa, kaya parati akong pinapahilot ng aking ina. Sa tuwing naaaksidente ako o nagkakaroon ng lamig sa katawan, ay agad kaming nagtutungo sa maghihilot. Nag-umpisa akong magpahilot ng aking katawan noong nasa unang baitang pa lang ako sa elementarya. Madalas akong nakikipaglaro sa aking mga kaklase ng tagu-taguan at sipang bola. Kaya kung saan-saan ako napapatama, madalas din akong nadadapa at nabubugbog ng husto ang aking katawan sa sobrang paglalaro. Kaya naman, parati akong inaatake ng hika. Inborn na din ako na may hika na nadala ko na rin sa aking paglaki. Sa tuwing napipinsala ang aking katawan, ay tiyak na magsisikip na ang aking dibdib at nahihirapan na akong makahinga. Hindi ako makatulog ng maayos sa gabi, kaya pinapausukan ako sa kaldero o di kaya pinapahinga ako sa paper bag. Hindi ako sinanay ng aking ina na palaging umiinom ng gamot sa tuwing inaatake ako ng hika, dahil masasanay na lang daw ang katawan ko sa ganoong routine. Una akong pinahilot sa kamag-anak naming si Lola Petra na may kalayuan ang bahay, kaya kinakailangan pa naming sumakay ng tricycle para lamang makarating sa bahay niya. Eksperto siya sa panghihilot sa aking katawan. Maalaga at alam niya kung saang bahagi ng aking katawan ang palaging may pilay o pinsala. Hangang-hanga ako sa bilis ng paghagod niya ng kanyang kamay sa tuwing hinihilot niya ako, at dinadasalan niya pa ako gamit ng langis ng El Shaddai na pinapaniwalaang gumagawa ng milagro dahil may basbas raw iyon ng Panginoon. Pagkatapos ng paghihilot, ay nirerekomendahan ako ni Lola Petra na huwag munang uminom ng malamig na inumin. Bagkus ay maligamgam na tubig muna raw ang aking inumin at ipampaligo sa kasunod na araw. Kabilin-bilinan niya na huwag akong magpapaabot ng takip silim sa labas ng bahay dahil lumalamig sa gabi at maaari akong dapuan ng ubo o di kaya mas lalo pang lumala ang aking hika. Masunuri naman akong bata at talagang ginagawa ko lahat ng kanyang tagubilin. Kaya naman, mabilis lang din akong gumagaling at nawawala ang sakit ng aking katawan. Nasanay na ako palaging nagpapahilot sa kanya. At kung minsan ay pinapasalubungan ko siya ng kakalutong bananakyo o suman sa tuwing magtutungo kami sa bahay niya. May katandaan na rin iyong si Lola Petra. Nasa 70 anyos na siya at maputi na rin ang buhok. Pero nakakaya pa rin naman niya ang manghilot ng mga batang may sakit. Kasakasama niya sa bahay ang kanyang asawang si Lolo Nanding na nasa 80 anyos na, at ang apo nila na si Gilbert na nag-aaral sa sekundarya. Taong 1999, binawian ng buhay si Lola Petra dulot ng katandaan at kahinaan na rin ang katawan. Marami ang nakiramay at nakipaglibing sa kanya,
kasama ang mga kabataan na malaki ang pasasalamat sa kanyang panghihilot. Nalungkot ako ng husto dahil napamahal na rin ako sa kanya. Akala ko nga noon ay wala nang maghihilot sa akin sa tuwing magkakaroon ako ng pinsala sa aking katawan. Ngunit dumating itong isang araw na may nabalitaan ng aking ina na may panibagong maghihilot na nakatira sa may tabing dagat. Siya daw ang naghihilot sa mga batang paslit sa barangay na iyon. Nagkataon naman na tinrangkaso ako at tumagal ng 3 araw bago ako nakapasok sa paaralan. Hindi pa rin nga ako masyadong nakaka-recover at sa tuwing hapon pagka-uwi ko ng bahay ay nabibinat lang din ako. Kaya dinala na ako ng aking ina patungo sa may tabing dagat para ipahilot sa bagong maghihilot na sinasabi ng iba. Sumakay rin kami ng tricycle na inarkila ng aking nanay. Bandang 4:00 ng hapon noon nang magtungo kami, kung saan huminto kami sa tagiliran ng isang maliit na basketball court sa mismong maliit na kubo na yari sa pawid ang bubong. Makalipas ang ilang sandali ay may lumabas na isang balingkinitan na babae na nasa mahigit 40 siguro ang edad. Nakasuot siya ng duster na pula, nakapuyod ang buhok at maliit ang tipak ng mga madidilaw niyang ngipin. Hindi siya katangkaran at halos kasing taas lamang siya ng aking ina. Lumapit kami sa kanya at nagpakilala. Tinignan niya akong mabuti at magiliw akong binati. Halos naningkit ang kanyang mga mata habang nakangiti. Naging magaan naman ang kalooban ko sa kanya. Sa sandaling nakilala ko siya ay nabatid ko na mabait at mukha siyang masiyahin. Kaya naisip ko marahil ay malapit din siya sa mga kabataang katulad ko. Pinapasok niya kami sa kanyang tahanan. Mukha namang maayos ang loob ng bahay kahit medyo maliit at masikip. Pinaupo niya kami sa maliit na sofa habang abala sa pagkuha ng isang tray na puno ng mga botelyang panghilot. Lumingalinga ako sa paligid at inobserbahang mabuti ang kabuuan ng kanyang maliit na sala. Kitang-kita ko ang maliliit na kwadro ng kanyang 2 anak na nakasuot ng toga na nakalagay sa may dingding. Kaya ko nga pala nasabing anak niya ang mga dalagita na matatagpuan sa larawan ay dahil kamukhang kamukha niya ang mga ito. Sa gawing kanan naman ay matatagpuan ang isang maliit na telebisyon na nakapatong sa maliit na lamesa. Medyo kakaunti ang kasangkapan sa loob ng bahay at may mangilan-ngilang butas sa dingding. Nagpakilala bilang si Aling Trining ang matandang babaeng iyon. Mahigit 1 taon na pala siya sa barangay na iyon at nanghihilot. Nabalitaan niya rin daw na namatay na ang batikang maghihilot na si Lola Petra at nalulungkot din daw siya. Kilala niya rin daw iyon. Ilang minuto rin na nagkwentuhan si Aling Trining at ang aking ina bago niya sinimulan ang paghihilot sa akin. Umupo sa may upuan sa labas ng bahay ang aking ina. Habang nakatanaw sa paghilot sa akin, iniangat ni Aling Trining ang aking t-shirt paitaas, kaya nalantad ang aking likuran. Maingat niyang hinagod ang nananakit kong likuran. Pinayuhan niya ako na huwag raw muna magdala ng mabibigat na backpack dahil baka iyon ang nagiging sanhi kung bakit nagkakabali-bali. Dahil baka iyon raw ang sanhi kaya nalilisa ang aking buto at sumasakit ang aking likuran. Dagdag pa niya na panay lamig daw ang nasa loob ng aking katawan na maaaring sanhi din ng maaga kong paliligo sa umaga. Gayun din ang matagal na pagbababad ng paglalaro sa labas ng bahay pagkatapos ng klase. Minasahe niya ang aking tagiliran at may nakapa siyang parang nakaumbok. Nabanggit niya na may buto akong nakalisa, kaya hinilot niya iyon hanggang sa magpantay at mawala ang anumang nakaumbok. Doon siya dumigal ng pagkalakas-lakas. Nagulat pa ako at napalingon sa aking likuran
dahil noon lamang ako nakarinig ng ganoong pagdighal habang naghihilot sa pasyente. Paliwanag niya sa akin na ganun daw talaga ang mga naghihilot. Naipapasa ng hinihilot na pasyente lahat ng nararamdaman niya at masakit sa kanyang katawan doon sa taong naghihilot. Namangha ako at bumilib sa mga tinuran niya. Iyon ang pinaniwalaan ko noong bata pa lamang ako. Natapos ang paghihilot sa aking likuran, ay nakaramdam ako ng kaginhawaan habang nag-uumpisang lumabas ang butil-butil kong pawis sa aking sentido. Gayon din ang aking likuran dulot ng mainit na langis na panghilot. Dumako ang manghihilot sa paghilot sa aking ulo at gumaan ang pakiramdam ko. Hindi ko na malayan na nabunot niya na ang mangilan-ngilang hibla ng aking buhok. Makalipas ang ilang minuto ay nagtungo naman si Aling Trining sa paghilot ng aking dibdib nang bigla niyang marinig ang tinderang sumisigaw na nagtitinda ng isda. Saglit siyang nagpaalam sa amin para habulin ang tindera sa labas ng bahay. Tumigil nga siya sa paghihilot at tinapunan niya ako ng masamang tingin. Nahiya ako sa aking sarili at talagang hinawi ko ang aking t-shirt. Doon natapos ang paghilot niya sa akin. Binili na niya ang aking ina na huwag akong painumin ng malamig na tubig at iwasan na matuyuan ako ng pawis sa likod. Mabisang pantanggal daw ng ubo ang lagundi at katas ng oregano. Binigyan pa niya ng instruction ang aking ina kung papaano gumawa noong oregano juice o tsaa at lubos na nagpapasalamat sa kanya ang aking ina. Ayaw pa sana kaming paalisin at maghahanda pa daw siya ng merienda, pero nagpaalam na ang aking ina dahil magluluto pa ito ng sinigang na bangus. Nakita ko na may dala na siyang plastik na may lamang 3 pirasong bangus, kaya malamang ay magluluto nga ito agad ng masarap na hapunan. Hindi naman nagpilit pa si Aling Trining at ngumiti na lamang siya. Pero ramdam ko na itinatago niya ang kaunting pagkadismaya at kabiguan. Nag-abot ng pera ang nanay ko at maluwag namang tinanggap iyon ni Aling Trining. Nilapitan niya ako para hawakan ang aking buhok. Subalit mabilis akong lumipat ng pwesto sa tabi ng aking ina at mabilis na rin na nagpaalam bago ko kinalabit ang aking ina na umalis na kami dahil malapit ng gumabi. Hindi naman nagmatigas pa ang aking nanay. Kaya lang, pagkalabas namin ng bahay, ay agad rin na sumunod sa amin si Aling Trining. Kinikilabutan ako sa asal niya dahil parang merong mali. Nagpapasalamat na lang din ako dahil hinintay pala kami ng tricycle driver na inarkila ni nanay. Sumakay na kami sa tricycle. Habang pinapaandar ang tricycle ay hindi ko maiwasang mapasulyap sa direksyon ni Aling Trining. Gayon din sa mga naglalaro doon sa basketbolan na malapit sa bahay ng matanda. Saglit na naistorbo ang aking pag-iisip habang pinagmamasdan ang pagkaway ni Aling Trining. Ngunit nahagip ng paningin ko ang kakaibang bangis at pagkulubot ng kanyang mukha. Hindi iyon normal at nagmistula siyang mangkukulam sa isang tabi. Habang unti-unting dumidilim ang ekspresyon ng kanyang mukha, kasabay ng pagdilim ng kapaligiran. Napalunok ako ng laway at inilihis ko na ang aking paningin sa daan. Kumisap-kisap ako ng mata at ibinalik ko ang aking tingin kay Aling Trining. Subalit hindi ko na siya makita. Wala na siya doon sa kanyang kinatatayuan. Patingin-tingin pa ako sa mga kabahayan, ngunit wala ng bakas ng matanda na matatagpuan kahit saang sulok man ako tumingin. Hindi ko na pinansin pa dahil nag-uumpisa na kaming lumayo sa tabing dagat. Pagkabalik ko sa bahay ay inabutan namin sa loob ng bahay si Tia Salve na mukhang katatapos lang na magsuob naman sa aking tatay. Tinanong ng nanay ko kung bakit nagpasuob si tatay. Nagpaliwanag naman ng aking ama na 3 araw na raw hindi maganda ang kanyang pakiramdam
Hindi rin gumagaling ang kanyang ubo at sipon. Kahit nagpa-check up na siya sa center, wala rin namang findings. Binigyan din naman daw siya ng gamot pero walang nangyayari. Kaya naisipan niyang magpasuob na lang muna sa kanyang kinakapatid. Napasimangot naman ang nanay ko kay Tia Salve dahil medyo naiilang siya at hindi komportable na nakikita niya itong nanggagamot. Para lang po makilala nyo kung sino si Tia Salve, ay ilalarawan ko na rin at ikikwento ang tungkol sa kanya. Isa siyang magsusuob at marunong din magtawas. At ang bali-balita sa amin na may kaalaman din siya sa pangungulam at pambabarang. Kaya talagang pinangingilagan siya ng aking ina. Kahit pa nga marunong ito manghilot o manggamot ay ayaw na ayaw ng aking ina na lumapit sa kanya. Pinaniniwalaan kasi ng aking ina na anumang uri ng barang o kulam ay bahagi ng kapangyarihan ng kasamaan. At ang mga taong may kakayahang gumawa ng ganoon ay masama din at hindi dapat pagkatiwalaan. Kaya kahit magalaw kami ng mga laman lupa, ay hindi kami nagpapasuob o nagpapatingin kay Tia Salve. Inirespeto naman iyon ng aking tatay dahil malapit siyang kamag-anak nito. Wala namang magawa ang aking nanay dahil baka kapag kumontra siya ay pagsimulan pa ng kanilang pagtatalo ng aking ama. Kaya pinapabayaan niya na lang na magpagamot ito doon sa kanyang kinakapatid. Wala naman akong sama ng loob kay Tia Salve. Hindi nga lang ako masyadong pinapakausap ng aking nanay sa kanya. Subalit may taglay din akong katigasan ng ulo kung minsan. Tinanong ako ni Tia Salve kung saan kami nagpunta. At dahil sa Makati ang dila ko, kaya ibinalita ko sa kanya na nagtungo kami sa isang maghihilot sa kabilang barangay na nakatira malapit sa tabing dagat. Agad niyang nakilala ang babaeng naghihilot at biglang naging seryoso ang ekspresyon ng kanyang mukha. Tila tutol siya sa mga narinig at pinayuhan ng aking ina na sa susunod ay huwag na raw akong ipahilot kay Aling Trining dahil hindi raw siya bilib sa kakayahan ng matandang iyon. May inirekomenda naman siya na ibang maghihilot na buhat din sa ibang barangay pero kinontra naman siya ng aking ina. Hindi na pinansin ang kanyang mga pinagsasabi at tinanong na lang kung ano ang nakita niya sa pagtatawas sa aking ama. Sa puntong iyon ay bigla siya naging emosyonal. Pero bigla naman siyang nag-focus sa akin at may ipinapaliwanag tungkol sa medalyon na ibibigay niya raw. Nabanggit niya na minana niya ang medalyon na iyon sa kanyang lola at naging proteksyon niya sa mahabang panahon laban sa mga masasamang espiritu at tao, gayon din sa anumang uri ng kapahamakan at disgrasya, lalo na raw sa mga aswang. Pinayuhan niya ako na pag naibigay niya na raw iyon, ay panatilihin kong malapit sa aking katawan ang medalyon upang magabayan ako sa anumang mangyari. Bigla namang sumurot ang tingin ng aking ina kay Tia Salve. Kaya mabilis din na bumawi sa ibang topic si Tia. Ramdam niya na may inis sa kanya ang aking ina. Kaya kung ano na lamang ang itanong nito, ay iyon lamang ang kanyang sinasagot. Nabanggit ni Tia Salve na minapataan ng isang matanda ang aking ama. Nakita niya sa tawas na umaaligid na ito sa bahay namin nitong mga nakaraang araw dahil maaaring naaamoy na raw nito ang sakit ng aking ama. Hindi kumbinsido ang aking ina. Tinanong niya si Tia Salve kung aswang raw ba ang tinutukoy nitong umaaligid na matanda sa bahay namin. Alam naman ni nanay na matapat si tatay sa kanya at wala namang kaaway ang aking ama, kaya imposible na may ibang taong may hinanakit o galit dito. Sumang-ayon naman si Tia Salve sa tinura ng aking ina. Binigyan niya ng pangontra sa aswang ang aking ama at lalong hindi nagustuhan ng nanay ko ang mga ibinigay ni Tia Salve. Kaya lang wala rin siyang magawa dahil pinangunahan na siya ng aking tatay
bago pa man siya tuluyang tumutol at isauli ang mga naturang pangontra. Makalipas ang ilang sandali, hindi na naghintay pa si Tia Salve na uminit pang muli ang dugo sa kanya ng aking ina. Nagpaalam na siya na aalis. Nagpasalamat ang tatay ko, subalit si nanay ay umiwas sa kanya at nagtungo sa kusina. Hindi ko na pinansin ang kagaspangan ng pag-uugali ng aking ina. Bagkus ay magiliw na rin ako nagpasalamat at nagpaalam kay Tia Salve. Pero sinimplihan niya ako na kausapin niya raw ako sa balkonahe. Pagkarating doon ay sinabi niyang gusto niya raw akong makausap sa pribadong paraan. Ayaw niyang marinig ng aking nanay ang mga sasabihin niya dahil tiyak raw na palalayuin na naman ako sa kanya. Isiniwalat niya sa akin na nakakaramdam siya na maaaring nasa paligid lamang ang aswang na nagmamatiyag sa aking ama. At dahil sa nagkaroon ako ng ubo at sipon, dala ng lamig sa buong katawan, gayon din ang panghihina ng katawan, tiyak na ako na ang kasunod na pupuntiryahin noon bilang biktima. Isa pa, binalaan niya ako na huwag titingin sa mga mata ni Aling Trining kung sakaling makita ko ito. Noong tinanong ko siya kung bakit ay hindi na siya sumagot sa akin. Nagpakawala na lamang siya ng makahulugang tingin na bakas ang seryoso at puno ng nakakagimbal na lihim na kung hindi ako mag-iingat ay tiyak na mahuhulog ako sa matinding panganib. Pumasok noon sa isip ko na baka pinapaiwas niya lang ako kay Aling Trining dahil may masama itong tangka o anumang masamang nararamdaman tungkol dito. Pinagmasdan kong mabuti si Tia Salve at naghahanap ako ng kasagutan sa kanyang mga mata. Ngunit walang ibang natamang kaliwanagan. Bagkus ay may ibinigay siyang kwintas na medalyon ni San Benito na yari sa tanso at mukhang nagmula pa sa sinaunang panahon. Nagulat ako at nagtanong kung paano siya nagkaroon noon, samantalang nambabarang siya at nangungulam din. Hindi ko lubos maisip na sumasampalataya pa rin pala siya sa Diyos kahit gumagamit din siya ng mahikang itim. Dahil sa kadaldalan ko, hindi ko na naisip na isang tabi ang gusto kong ipahayag sa kanya. Basta na lang sumambulat iyon sa bibig ko at laking gulat ko rin na hindi siya nagalit sa sinabi kong iyon. Bahagya siyang napangiti at hinimas ang aking buhok. Ipinaliwanag niya sa akin na kahit na nadudungisan ng kasalanan ang kanyang kamay at gumagawa siya ng kamalian dahil iyon sa pangangailangan sa pera, ngunit hindi pa rin siya nakakalimot na maghugas ng kasalanan sa Diyos. Umaasa raw siya na balang araw ay maparusahan pero mapatawad pa rin siya ng Panginoon upang mapawi ang mantsa ng kasalanan sa kanyang mga nagawa habang nabubuhay pa. Nagpatuloy sa pagbibigay ng payo at babala sa akin si Tia Salve nang marinig ko sa kusina ang aking nanay. Napapalapit na siya sa akin patungo sa balkonahe. Napansin siya ni Tia Salve kaya pinutol na nito ang usapan namin. Pinasalamatan ko siya sa ibinigay niyang pangontra sa aswang at pagkatapos ay masaya na akong nagpaalam sa kanya bago inihatid sa may labas ng aming bahay. Pagkalipas ng ilang araw ay unti-unti nang gumagaling ang aking ama. Nawala na rin ang aking ubo at sipon simula noong uminom ako ng katas noong mga herbal. Kaya lang ay biglang sumama naman ang panahon. Paulit-ulit na nagkakaroon ng ulan at hindi maiwasan na maulanan ako at matuyuan ng pawis. Kaya nagkaroon na naman ako ng lagnat at bumalik ang panghihina ng aking resistensya. Binalak ng aking ina na bumalik kay Aling Trining at ipahilot ako. Kaya lang hindi na ako pumayag. Bagkus ay nagpilit na lang ako na maipa-check up sa doktor. Pumayag naman ang aking ina kaya nagtungo kami sa isang klinik. Naresetahan ako ng vitamins at gamot para sa ubo at sipon. Dumako ang isang gabi. Inabot na naman ako ng hika at talagang minalas pa na naubusan na ako ng gamot.
Lumabas ng bahay ang aking ina para bumili ng gamot sa butika habang binabantayan ako ng aking ama. Subalit, lumipas na lang ang ilang oras hanggang sa sumapit na ang gabi ay wala pa rin ang aking ina. Hindi pa rin siya umuwi ng bahay. Malamang ay naghahanap pa rin siya ng gamot. Nakatulog ako sa tabi ng aking ama. Hindi ko na siya ginising dahil ramdam ko ang kanyang pagod. Habang humihilik siya na natutulog sa gilid ko. Naawa ako sa kalagayan niya, kaya lang wala rin akong magawa dahil nagsisikip rin ang aking paghinga. Namamawis ang buo kong sentido at patuloy na tumutunog ang hika ko na tulad ng tinig ng pusa. Pinilit ko na lang na makatulog dahil lalong makakasama sa kalusugan ko kung magpapatuloy akong magpupuyat. Mag-alas 12 na noon at napakatahimik na ng paligid. Sumilip ako sa bintana at nakita ko sa may kalsada ang mga asong kumakahol sa paligid. Nilukupan ako ng hindi maipaliwanag na takot nang mapansin ko sa kalangitan ang maliwanag na bilog na buwan. Nagmadali akong bumalik sa papag at nagtaklubong ng kumot kahit maalinsangan ang paligid. Takot na takot ako at hindi ko maintindihan ang mabilis na pagtibok ng aking puso. May kung anong bagay ang biglang nagbigay ng kilabot sa akin na hindi ko talaga maipaliwanag. Sinikap kong ipikit ang aking mga mata at hindi ko na malayan kung anong oras na. Nagdire-diretso na ang aking pagtulog nang maramdaman kong masakit ang aking dibdib na para bang may kung anong mabigat na bagay na nakapatong. Hindi ako makahinga at para akong malulunod mula sa aking kinakahimlayan. Idinilat ko ang aking mga mata. Wala na noon sa tabi ko ang aking ama at nang mapansin ko ang bagay na nasa harapan ko ay halos malaglag ang puso ko sa sobrang takot. May nakadagad na isang babae sa aking dibdib. Nakakatakot ang kanyang itsura. Tumunghay siya at kitang-kita ko ang nanlalaki, ang mga namumula at nanlilisik niyang mga mata na animoy demonyo sa mga napapanood kong pelikula sa telebisyon. Kulubot ang kanyang balat na halos wala ng kulay sa sobrang kaputlaan habang nakalaylay ang kanyang maitim at mahabang buhok. Lumingaling ako sa paligid at wala akong ibang kasamang pamilya sa loob ng silid-tulugan. Kaya natuliro ang isip ko at lumakas ang matinding kaba sa aking dibdib. Nagimbal ako ng husto. Lalo pa nang makita ko ang tumutulo niyang malapot na laway sa aking damit habang nagsasalita siya sa lingwaheng hindi ko maintindihan. Napagkamalan ko pa nga na para siyang tumatawag ng ibon sa paligid. Nakakapangilabot ang kanyang paos na boses na para bang tinig ng gansa. Sumagi sa isip ko ang pamilyar niyang itsura at nakakatiyak ako na siya si Aling Trining na maghihilot. Nagsipagtayuan ang mga balahibo ko sa katawan at napasigaw ako. Kaya lang, hinawakan niya ang tigkabilang gilid ng aking bibig. Pinipilit niyang ibuka ng pagkaluwang-luwang ang aking bibig. Pagkatapos ay ibinuka niya rin ang kanyang basang bibig na itinapat sa bibig ko na para bang may hihigupin siya mula sa akin. Nagpupumiglas ako pero hindi ako makakilos dahil nakaibabaw nga siya sa akin. At kahit anong gawin ko na panlalaban ay parati niya lang nasasalag. Nag-umpisa nang lumabas ang aking luha habang pinagmamasdan ko ang nakakatakot niyang anyo. Inilabas niya ang kanyang mahabang dila na umabot sa loob ng aking bibig hanggang sa makarinig ako ng malakas na tili. Nakilala ko ang tinig bilang boses ng aking ina. Gulat na gulat siyang pumasok sa aking silid-tulugan. Inikot ko ang aking paningin at saglit na napatingin sa halimaw. Nilingon niya ang taong pinanggagalingan ng tinig hanggang sa may biglang tumarak na matulis na patpat sa kanyang kaliwang mata. Sumirit ang dugo at tumapon din sa mukha ko, gayon din sa aking damit.
Tuluyan na akong nagsisigaw sa sobrang takot. Mabilis siyang umalis sa ibabaw ko at pinipilit tanggalin ang patpat na nakasaksak sa kanyang mata, subalit hindi niya magawa. Umiiwas siya at makailang hakbang na dumistansya sa higaan ko habang sumisigaw sa ipit na boses. Halos manigas ako sa aking kinakahigaan, mabuti na lang at dumating ang aking nanay at mabilis niya akong naibangon. Nilapitan kami ng aking ama at niyakap ng mahigpit. Samantalang, bigla namang lumitaw sa aming harapan si Tia Salve at nakahanda siyang makipaglaban sa halimaw na iyon. Ngunit natakot ang matandang halimaw sa ginawa ng aking tiyahin at akmang tatakas na sa bintana nang bigla siyang atakihin ni Tia Salve gamit ang isa pang matulis na kawayan. Subalit na itulak siya ng halimaw papabagsak sa kama. Sinunggaban ng halimaw si Tia Salve at naisipan ko na ilabas ang suot kong kwintas. Kumalas ako sa pagkakayakap ng aking tatay at tinanggal ko sa aking liig ang kwintas. Bago pa makalmot ng halimaw sa mukha ang aking Tia Salve, ay inihampas ko ang medalyon sa mukha noon. Saglit iyong pumalahaw na mukhang nasaktan. Bahagya siyang napaatras. Pagkatapos ay nagmadali na magtungo sa bintana at doon tumalon sa katuluyang naglaho sa dilim. Naisipan naming lumabas ng bahay para mahuli sana ang halimaw. Subalit sa isang iglap ay bigla itong nawala. Humingi na rin kami ng tulong sa barangay kahit ang iba sa kanila ay hindi naniniwala sa ikinuwento namin. Gayon din ang ibang opisyal. Ngunit naglabasa naman ang iba naming mga kapitbahay na nakakita daw doon sa aswang na tumalon mula sa aming bintana. Sinubukan din daw nilang habulin, subalit napakabilis nito na nawala. Kahit pa nga may saksak ito ng sibat, ipinagpaliban na lang nila ang paghabol doon dahil wala na silang pag-asa na matagpuan pa, lalo at gabi. Kinabukasan, nagtungo kami sa tabing dagat kung saan nakatira si Aling Trining dahil iyon nga ang pinaghihinalaan ni Tia Salve at siya ring nakita ko. Pero ayon pa sa mga taga roon, umalis na raw si Aling Trining. Gayon din ang nasabing kamag-anak nito. Napag-alaman na rin daw kasi ng mga taga roon na isa itong aswang. Inabutan namin doon si Tia Salve na nakikipagkwentuhan sa ilang matatanda sa may tabing dagat. Lumapit kami sa umpukan ng mga nagkikwentuhan at nakinig. Batay sa kanilang usapan, napagtanto raw nila na isang mahak ang sumalakay sa pamilya namin noong nagdaang gabi. Noong una ay wala akong ideya kung anong klaseng nilalang ang mahak, kaya itinanong ko iyon kay Tia Salve kung ano ang kahulugan. Kaya ipinaliwanag niya sa amin sa mahinang boses. Nabanggit niya na ang mahak raw ay isa ring uri ng aswang na gustong-gustong mag-absorb ng lakas ng mga may sakit, maging matanda man o bata. Palagay ni Tia Salve ay nakaligtas naman si Aling Trining sa nagdaang engkwentro nila at malamang naroon na sa malayong lugar para doon muna magtago at makaiwas sa mga taong nakakakilala sa kanya. Marahil matapos iyon makapagpagaling ay doon na naman maghahanap ng panibagong biktima. Sobrang tagal bago ako nakamove on, pero simula ng araw na iyon ay hindi na kami basta-basta nagtitiwala o nagpapahilot ng aking nanay sa mga estranghero at hindi namin kilalang maghihilot. Sa kabila din ng matinding inis at pagkasuklam ng aking nanay kay Tia Salve, ay nagawa na rin niya itong tanggapin at pasalamatan ng buong puso sa pagkakaligtas nito sa buhay ko. Lubos din akong nagpapasalamat sa kapangyarihan ng medalyon na pinabaon niya sa akin at hanggang ngayon ay patuloy ko pa rin isinusuot saan man ako magpunta. Hanggang dito na lang po ang kwentong ito. Hi, Sir Carl. Kumusta po? Nais ko na rin kumustahin
lahat ng taga-subaybay ng iyong channel. Naway nasa mabuting kalagayan po kayong lahat. Ako po uli ito, si Juancho. Muling nagbabalik para sa isa na namang kwento ng kababalaghan mula sa aking Lola Caridad. Kinalakihan ko na ang mga kwentong kababalaghan na isinasalaysay sa akin ni Lola Caridad na tungkol sa mga aswang na hango naman sa tunay na mga pangyayari na kanyang naranasan o di kaya narinig mula sa kanyang mga kamag-anak, kakilala at mga naging kaibigan. At ngayon nga ay isa-isa kong ibabahagi sa inyo. Simulan na natin ang kwento. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol sa lumang kwento ng aking Lola Caridad. Bata pa raw siya noong maganap ang karanasan ng pinsan niya na si Lolo Tano. Noong makakita at atakihin ito ng isang aswang sa Albay. Nagpunta kami sa Albay noong 10 taong gulang pa lamang ako para makiramay sa naulila ni Lolo Tano na si Lola Anita. Nabalitaan ni Lola Caridad na pumanaw na ang pinsan niya na si Lolo Tano. Kaya nagdesisyon itong magpunta sa Albay upang makiramay. Isinama kaming dalawa ni Mama para maihatid sa huling hantungan si Lolo Tano. Naroon ang ilang apo nito na halos kaedaran ko lang din. Tila isang handaan o selebrasyon at hindi lamay ang aming pinuntahan dahil sa dami ng tao at mga bata na naroon. 10 kasi ang anak ni Lolo Tano at bawat anak nito ay 3 hanggang 5 ang mga naging anak. Isang gabi, pagkatapos lang namin maghapunan ay biglang nawala ng kuryente. Kami namang mga bata ay gusto sanang maglaro sa labas pero sinabi ni Lola Caridad na wag na dahil gabi na nga at delikado. May nilalang raw na maaaring nag-aabang lang sa dilim upang biktimahin kami. Naisipan ni Lola Caridad na magkwento sa amin ng tungkol kay Lolo Tano at mga kakaibang karanasan noong kabataan nito para libangin kami sa loob ng bahay habang naghihintay na bumalik ang kuryente. Naroon kami noon sa sala sa 2nd floor ng bahay nila Lolo Tano. Nakabukas ng malaki ang kahoy na sliding na bintana, kaya pasok na pasok sa loob ang liwanag ng buwan. Tanaw din namin iyon na talagang akma ang pagkakataon para magkwento ng nakakatakot na mga istorya. Noong naroon na nga kaming lahat ng mga bata nakaupo sa sahig habang nakapalibot kay Lola, ay nagsimula na siya sa kanyang pagkikwento. Noong panahon daw ng kabataan ni Lola Caridad at Lolo Tano, ay balibalita ang patuloy na pag-atake di umano ng aswang na tinatawag sa kanila na asbo. Bigla na lang daw may humahabol na ubod-laking itim na aso sa mga ginagabi sa daan, pero walang nakakapagpatunay na isa iyong aswang. Kadalasang sinasabi na katang-isip lamang iyon ng mga lasinggero sa kanilang lugar. May ilan ding napapabalitang mga nawawalang tao at hindi na nahahanap pa. Pero sinasabi ng ilan na maaaring dinukot ng mga sindikato upang ihalo sa semento sa mga ginagawang tulay o di kaya mga naglayas lang talaga. May ilan ding nagsasabi na maaaring nilapa na ng asbo. Ang sabi ni Lola, dahil sa marami ang hindi naniniwala na may aswang sa lugar, kaya marami pa rin ang hindi natatakot na lumabas ng gabi. Kaya naman patuloy ang insidente ng mga pagkawala o di kaya mga hinahabol raw ng isang malaking itim na aso. Isa raw sa pamilyang hindi naniniwala sa kwento tungkol sa asbo ay ang mga magulang ni Lolo Tano. Dahil doon sila ipinanganak at tumanda, hindi pa raw nakakakita ang mga ito ng aswang sa buong buhay nila. Mas takot daw ang mga ito sa mga taong masasamang loob kaysa doon sa sinasabing asbo.
Kapag nagbabakasyon daw sina Lola Caridad sa Albay, ay pinapayagan daw silang magpipinsan na maglaro at magtaguan sa labas kahit alanganing oras na ng gabi, basta hindi lang lalayo ng sobra. Bandang alas 8 raw iyon ng gabi at wala pang kuryente sa lugar na iyon. Marami pang mga puno at may kalayuan ang mga kapitbahay, pero dinig ang anumang ingay mula sa malayo dahil tahimik ang paligid at tanging kuliglig ang maririnig sa gabi. Nagkaaya ang maglaro ang magpipinsan at isa nilang kapitbahay. Nataon kasing naroon sa bahay nila Lolo Tano ang mga pinsan dahil nagiinuman ang kanilang mga tatay. Nilalagnat daw noon si Lola Caridad kaya't hindi siya nakasama sa paglalaro ng mga pinsan. 9 na taong gulang daw noon si Lolo Tano. Pilyo daw ito, palabiro at mahilig sa laro. Kalaro daw ni Lolo Tano noon ang kanyang kuya na si Lolo Sebio na 12 taong gulang naman noon. Kasama rin ang kambal nilang pinsan na sina Pablo at Andrea na kaedad niya din at ang pinsang makalawa na si Renato na mas bata ng 1 taon kay Lolo. Ang laro daw nila noon ay taguan. Haharap sa malaking puno ng mangga ang taya at magtatago ang mga kalaro. Sa simula ng paglalaro ay si Lolo Tano raw ang napili bilang taya. Humarap na siya sa puno saka doon idinikit ang noo at pumikit. Ilang saglit pa lang mula ng kanyang pagpikit ay narinig niya na nagtatakbuhan na ang mga kalaro upang magtago. Sinimulan niya ng magbilang ng 10 ng mabagal para makapagtago ang mga ito. Inalasan daw ni Lolo ang pandinig para marinig ang yabag ng mga paa ng kalaro kung saang direksyon patungo upang magtago. Noong matapos ang bilang ng 10 ay idinilat niya ang kanyang mga mata, saka humarap sa direksyon kung saan niya narinig na tumakbo ang mga kalaro. Hindi pa raw sementado noon ang kanilang lugar at madamo pa ang paligid. Dahil sa tag-init ng mga panahong iyon, kaya't marami ang tuyong dahon at damo sa lupa. Sa bawat pagtapak ay lumilikha iyon ng ingay at dinig na dinig lalo na kung gabi. Nagpalakad-lakad daw si Lolo para hanapin ang mga kalaro. Nakarinig daw siya ng kaluskos at ilang tunog ng pag-apak mula sa mga tuyong damo di kalayuan sa bandang likuran niya. Inakala ni Lolo na mga kalaro iyon, kaya't dahan-dahan siyang humarap para gulatin sana ang mga iyon. Subalit, noong mapalingon siya, ay hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Naroon ang isang napakalaking asong itim, galit na nakangisi habang nakalabas lahat ng ngipin at naglalaway. Hindi niya inakala na iyong mga kwento sa kanila tungkol sa asbo ay totoo. Dahil sa maliwanag daw noon ang buwan, kaya naman malinaw niyang nakikita ang kabuuan ng asong iyon, maging ang nagliliwanag na kulay pulang mga mata na lalong nagdagdag sa takot ni Lolo Tano. Dahil wala naman daw normal na aso na magkukulay pulang maliwanag ang mga mata. Nanlaki raw ang mga mata ni Lolo Tano noon at nanigas sa pagkakatayo habang nakikipagtitigan sa aso. Hindi niya rin kasi mawari kung dapat bang tumakbo na o manatili lang nakatayo. Iyon kasi ang sabi ng ilan sa kanila na kapag may aso ay huwag tatakbo para hindi habulin. Kaso sa tingin niya raw na kahit hindi siya tumakbo ay lalapain pa rin siya noon. Dahil mukhang iyon na nga ang sinasabing asbo sa kanilang lugar. Noong nakita raw ni Lolo Tano na ngumisi na ng todo ang nilalang, tapos dahan-dahang bumuka ang bibig, ay doon na siya kumaripas ng takbo. Habang sumisigaw ng asbo, tulong may asbo. Hindi raw iniintindi ni Lolo kung saan siya patungo habang tumatakbo. Ang alam niya lang ay gusto niyang makalayo sa napakalaking aso na iyon. Mabuti nga dahil ang tinakbuhan niya ay patungo naman pauwi sa kanilang bahay. Subalit dinig ni Lolo ang mga kaluskos ng tuyong damo.
Di kalayuan mula sa likod niya, kaya alam niyang hinahabol pa rin siya ng asong iyon. Maya-maya raw ay narinig niya ang malakas na pag-angil sa may likuran banda niya na mukhang malapit lang talaga. Kaya kahit napapagod na ay patuloy pa rin siya sa pagtakbo habang sumisigaw pa rin ng saklolo. Naghalo-halo na ang kanyang luha at sipon habang umiiyak na tumatakbo. Napigtas din daw noon ang tsinelas niya habang patuloy sa pagtakbo pero hindi siya tumigil. Ramdam niya na ang matatalas na maliliit na bato sa talampakan pero hindi niya iyon iniinda. Alam niya daw na mas masakit ang kagat ng isang aso, lalo na at minsan na siyang nakagat ng aso ng kanilang kapitbahay. Lalo pa raw sigurong masakit kung ang kakagat sa kanya ay isang asong mas malaki raw yata sa tatay niya kapag tumayo ito gamit ang dalawang paa. Ipinagpasalamat niya na lang na mabilis siyang tumakbo at sanay sa habulan. Kaya nagamit niya iyon sa pagkakataong hinahabol siya. Napansin niyang malapit na siya sa bahay ng kanyang tiyo Alfonso, ama ng kambal niyang pinsan na sina Pablo at Andrea. Nagsisigaw daw siya sa harap ng bahay nito at humihingi ng saklolo. Agad daw lumabas si tiyo Alfonso niya at sinabi niyang hinahabol siya ng asbo. Tinanong daw ng tiyo niya kung nasaan ang asbo. Pagkalingon daw niya sa pinanggalingan ay wala nang nakasunod na aso sa kanya. Hindi na raw napansin ni Lolo kung kailan tumigil sa pagsunod sa kanya ang malaking aso. Pinapasok raw muna siya ng kanyang tiyuhin sa bahay nito at pinainom ng tubig. Matapos makainom ay naalala niya bigla ang kanyang mga kalaro. Sinabi niya sa tiyuhin na naiwan ang kapatid at mga pinsan niya malapit sa bukid kung saan sila naglalaro ng taguan. Sinabi daw ni Lolo na baka ang mga iyon naman ang suguri noong malaking aso. Pagkasabi niya lang noon ay dali-daling pumasok ng bahay ang tiyo Alfonso niya para kumuha ng itak at sulo. Isinama ang kapatid at pinsan nito na ama naman ni Renato para puntahan ang mga anak at pamangkin. Sakto na naroon sa bahay ni Tio Alfonso ang mga kaanak at nag-iinuman sila. Lakad-takbo raw ang ginawa nila papabalik sa lugar na pinaglaruan ni Lolo Tano. Itinuro raw ni Lolo kung saan niya nakita ang aso malapit sa puno na ginawa nilang base sa taguan. Wala roon ang aso. Wala rin doon ang kuya at mga pinsan niya. Nagsimula raw silang hanapin at tawagin ang mga ito sa paligid noong pinaglaruan, pero hindi sumasagot ang mga ito. Nangamba raw si Lolo Tano noon dahil baka nilapa na ng aso ang kuya niya at mga pinsan. Kahit natatakot pa rin daw siya na makita ang malaking aso, ay mas inisip daw ni Lolo na makita ang mga kalaro at pinsan. Nakakapit daw siya sa laylayan ng damit ng tiyo Alfonso niya habang nagpapalakad-lakad sila na naghahanap. Nakarating raw sila sa may hangganan ng bukid at masukal na parte ng baryo nila nang makarinig sila ng malakas na tili ni Andrea. Pamilyar daw kina Lolo ang tili na iyon. Matinis na parang napapaos sa dulo ang tili nito. Agad daw nilang pinuntahan ang pinagmulan ng tili ni Andrea. Naabutan nilang nakalupasay si Andrea sa lupa, habang si Renato naman ay may sugat sa binti. Nakatayo sa harapan ng mga ito ang kuya ni Lolo Tano na si Lolo Sebio at si Pablo na may hawak na kapirasong sanga ng puno ng kahoy at nakaharap sa malaking aso. Kahit halatang natatakot rin ay nanatili raw sina Lolo Sebio at Pablo sa harapan nila Renato at hindi tumitigil sa pagwawasiwas ng hawak na kahoy para hindi tuluyang lumapit ang malaking asong iyon. Mabilis na tumakbo ang kanyang tiyo Alfonso para sakluluhan ang mga anak at pamangkin. Tinagpas agad ang likuran ng aso gamit ang itak. Napaigtad iyon pero hindi umatras.
Noong umambang sasalakay sa Tio Alfonso niya ang aso, ay mabilis naman noong itinapat sa harapan ang hawak na sulo, kaya hindi iyon tumuloy. Tapos dumating na humihingal ang tatay ni Renato. Marami na raw kasing nainom, kaya mabagal lang maglakad at nahuli. Pinagbabato raw nila ang nilalang. Ilang beses muna yung tinamaan bago kumaripas ng takbo papalayo. Pero porsigido raw si Tio Alfonso na mapatay ang asbo, kaya nagpatuloy iyon sa paghabol. Naroon na rin naman ang tatay ni Renato upang magbantay sa kanila. Agad nang tumakbo papalapit si Lolotano kay Renato para tignan ang kanang binti nito. May malaking sugat ito na hindi tumitigil sa pagdurugo. Panay kagat daw si Renato sa mga labi nito para tiisin ang sakit, pero hindi raw ito umiiyak dahil ayaw din itong mataranta ang mga pinsan, lalo na si Andrea. Si Andrea naman ay panaiyak habang nakaalalay sa pinsan. Ikinuwento raw ng Kuya Sebio niya sa pautal-utal na pagsasalita na nakita raw nila ni Renato na hinahabol si Lolotano ng malaking aso, kaya't kumuha sila ng malalaking bato at ipinukol doon sa aso. Humabol rin daw sila, kaso hindi nila naabutan. Hindi rin sila pwedeng magpatuloy sa paghabol kasi maiiwan sa pinaglalaroan nila si Andrea. Baka iyon ang atakihin ng aso at walang makakatulong. Pagkabalik raw nila sa puno na kanilang pinaglaruan, ay ilang saglit pa raw ang lumipas. Nakita nilang naroon na sa harapan nila ang malaking aso. Sila naman ang inaatake. Nakailag raw ang kanyang Kuya Sebio noong umatake iyon, pero noong si Renato na ang inatake ay hindi nito nagawang umilag, kaya nakagat sa binti. Mabilis daw nakapulot ng bato at isang kahoy si Lolo Sebio. Buong puwersa niyang ipinalo ang bato sa ulo noong aso, kaya bumitaw iyon sa pagkakakagat sa binti ni Renato. Nakita nilang papalapit naman sina Pablo at Andrea. Iyon naman ang inatake ng aso, kaya mabilis tumakbo ang dalawa. Humabol naman daw si Lolo Sebio para iligtas ang dalawa. Sumunod din daw sa kanila si Renato. Tapos natapilok si Andrea at hindi na makatakbo, kaya humarang na sila sa harapan ni Andrea para hindi ito makagat noong malaking aso. Kung hindi raw sila dumating, ay baka nabiktima na noon sina Andrea at Pablo. Dahil parehong duwag ang dalawa, tanging si Lolo Sebio lang at si Renato ang malakas ang loob na lumaban. Ilang saglit pa ay bumalik na si Tio Alfonso. Ang kwento raw nito ay nagpalit anyo ang aso habang tumatakbo at naging lalaking nakahubo. Pagkatapos ay hindi niya na ito nakita. Hindi rin daw niya namukhaan ang lalaking iyon at mukhang dayo lang sa lugar kaya hindi pamilyar. Nabuo raw ang hinala ni na Tio Alfonso na isang aswang ang nakaengkwentro nilang malaking aso. Nagkatinginan daw sina lolo at mga kalaro niya. Hindi sila makapaniwala na muntik na silang mabiktima ng aswang na asbo. Kinarga na si Renato ng tatay nito papauwi. Maraming kapitbahay din daw ang naglabasan at nakiusyoso sa nangyari. Nagtulong-tulong daw ang ilang kalalakihan sa nayon para hanapin ang pinapaniwalaang aswang. Ang sabi raw ng matandang albularyo sa lugar nila na isang asbo nga ang nakita nila. Isang uri ng aswang na nagiging anyong aso tuwing kabilugan ng buwan. Mabuti na lang daw at hindi malubha ang pagkakakagat sa binti ni Renato. Bumaon naman ang ngipin sa laman pero hindi umabot sa buto. Pagkatapos ng kaganapang iyon sa kanilang lugar, ay naging regular na rin ang pagroronda ng mga kalalakihan na inorganisa ng barangay. Nagkaroon daw uli ng ganoong pangyayari nang may magsasaka raw na nakakita sa asbo at muntik na ring malapa nito. Mabuti na lang dahil hindi rin nagpadala sa takot ang magsasaka. Nakipaglaban ito
gamit ang kanyang sanggut at itak, kaya halos hindi makakuha ng pagkakataon ang asbo na makalapit. Mula noon ay pinagbabawalan na ang mga bata na maglaro sa gabi sa kalye. Maging ang mga buntis at mga sanggol ay ipinagbabawal din na ilabas sa gabi dahil din sa iba pang mga kababalaghan na meron sa lugar na iyon. Ibabahagi ko naman ang tungkol sa kababalaghan na iyon sa susunod kong ipabadalang kwento. Matapos magkwento ni Lola Caridad sa amin tungkol sa naging karanasan ni Lolo Tano, ay agad akong napatanong kung hindi ba nahuli kahit kailanman ang nasabing aswang na asbo. Ang sabi ni Lola Caridad na hindi raw, walang nakahuli o nakapatay, kaya hindi malayong hanggang sa mga pagkakataong iyon ay naroon pa rin iyon sa probinsya nila. Napatingin kaming magkipinsan sa labas ng bahay sa bahaging mapuno at matalahib. Naisip kong hindi malayong naroon lang din ang asbo sa dilim, nag-aabang ng mabibiktima. Matapos kong ang marinig ang kwentong iyon, ay hindi na ako naglalabas pa ng bahay. Hanggang sa mailibing na lang si Lolo Tano. Mas maigi nang mag-ingat kaysa mabiktima ng asbo. Hanggang dito na lang ang kwento tungkol sa asbo doon sa Albay. Maraming salamat po uli Sir Carl sa pagtanggap mo nitong aking kwento. Magandang araw po sa iyo, Sir Carl. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Dino. Ako po ay 30 anyos. Ako ay isang mamamayan ng Cebu City. Ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari noong taong 2018. May sarili po kaming stall ng isda sa Pasil kung saan kami kumukuha ng aming ikinabubuhay. Panganay ako sa aming magkakapatid. Bale, 2 lang po kami. Babae po ang nakababata kong kapatid. Ako po ang kasakasama ng aking tatay Carding sa pagtitinda sa palengke. Simple lang ang aming pamumuhay. Mag-aabang sa dalampasigan ng mga bagong uwing mangingisda para bumili ng isda at ibebenta naman namin per kilo sa palengke. Dahil sa aming pagtitinda, marami kami nakikilalang iba't ibang klase ng tao. Ito din ang naging dahilan ng muntikan na naming pagkapahamak ni tatay sa isang nilalang na tawagin na lang nating aswang. Isa sa mga kinatatakutan kong aswang si Aling Chona. Bale, aksidente lang po ang pagkakakilala ko sa kanya. Isa siyang dayo na basta na lang dumating sa aming lugar para magtanong-tanong ng trabaho. Nais daw niyang mamasukan kahit katulong. Nagkataong ako ang napagtanungan niya, kaya itinuro ko siya sa bahay nila Aling Vilma sa tapat dahil nabalitaan ko minsan na naghahanap siya ng makakasama sa bahay. Nagwawalis ako noon sa harap ng aming bakuran. Maliit lang ang bahay namin, yari sa tabla at kawayan. Ang bubong namin ay yero at may katamtamang laking vegetable garden sa likuran. Mahilig kasi si Tami sa gulay. Siya ang nakababata kong kapatid. Minsan nabebenta pa namin katabing paninda naming isda ang mga bagong ani niyang gulay. Tuwang-tuwa ako kapag sumasapit na ang hapon. Kapag malaki kasi ang kinikita namin ay bibigyan ako kaagad ni tatay ng pera para pambili ng paborito naming pansit ni Tami na pagsasaluhan namin sa hapunan. Mabalik tayo kay Aling Chona. Noong nagtanong siya ng trabaho ay inireto ko siya kay Aling Vilma. Mapera si Aling Vilma dahil may asawang nagtatrabaho sa abroad. Ipinakilala ko silang dalawa sa isa't isa hanggang sa ma-interview na niya ang ginang. Nag-iisa na lang sa buhay si Aling Chona. Biyuda at pinabayaan na ng mga anak na may kani-kaniyang pamilya na at malayo na sa kanya. Iniwan niya ang kanyang tahanan para magbaka sakaling makahanap ng trabahong kayang suportahan ang pangangailangan niya. Kalaunan, pumayag din si Aling Vilma na tanggapin sa trabaho si Aling Chona. Medyo naninibago ako sa ugali niya dahil hindi siya kagaya ng ibang tao na marunong magpasalamat, Sir Carl. Natatandaan ko,
Pagkahatid ko kay Aling Chona kila Aling Vilma ay nagpaalam na ako sa kanila na babalik na sa bahay. Naglakad ako patawid ng kalsada ngunit kaagad ding huminto nang mapansing may nakatingin sa akin. Hindi sinasadyang napalingon ako sa aking pinanggalingan. Ewan ko ba, basta na lang akong kinilabutan nang malingunan si Aling Chona na tila ba naglalaway ang bibig habang nakatitig sa akin. Nilakasan ko ang loob at tinanong siya kung ayos na ba siya doon. Nagulat ako dahil kay bilis nagbago ang kanyang reaksyon at nagbalik na naman sa normal. Mula noon, nakuryoso na ako kay Aling Chona. Araw-araw pagkabangon ko sa kama ay kaagad akong nagtutungo sa kusina para magsalang ng tubig sa takore. Iyon na ang ginagawa ko araw-araw bago ako maghanda ng sarili para sa pagpunta sa aming pwesto. Si tatay ay mas maaga pang umaalis para maabutan ang mga mangingisdang may huli na sa dalampasigan naman nagbebentahan. Nagkataong kakasalang ko lang ng tubig sa takore nang marinig ang sigaw ng matandang lalaking naglalako ng kakanin sa labas, kaya nagmadali akong nag-abang para makabili. Nakasanayan na naming mag-anak na kumain ng puto na kapares ang 3-in-1 na kape. Nang makarating ako sa kalsada, namataan ko si Aling Chona na mukhang kadarating lang kaya matapos kong makipagnegosasyon sa matandang lalaki, ay dali-dali ko siyang sinalubong sabay tanong kung saan siya nanggaling. Napaatras ako nang makita ang kanyang itsura. Magulo ang kanyang buhok, marungis ang mukha, at mukhang galing sa rayot. May ilang kalmot pa ang kanyang braso at namumula ang mukha na tila ba galing lang sa pagwawala. Imbis na sumagot ng maayos ay nangangalit ang mga bagang na sinabihan niya kung wala daw akong pakialam. Sabay binirahan ng alis kaya mas lalo akong nagtaka sa inakto niya, Sir Carl. Para wag nang humaba ang isyu ay hindi ko na din siya kinulit pa at muling pumasok ng bahay. Nagpapaliwanag na kailangan ko ng maghanda para salubungin si tatay. Naging abala na kami buong araw at masaya dahil naging malaki na naman ang aming kinita. Sabi ni tatay, mabibilan niya kami ni Tami ng bagong bag para sa pasukan. Sobrang tuwa ko kasi kapag sinabi ni tatay na ibibili kami ng bagong gamit ay hindi lang siya basta mamimili. Alam kong isasama niya kami at ipapasyal. Kinahapunan, pagkapasok namin sa bahay ay nadatnan kong kausap ni nanay si Aling Vilma. Galit na galit ang ginang, sabay iling nang makalapit ako sa kanila para magmano. Nagtatakang tinanong ko siya kung may problema ba. Kaya halos hindi magkandamayaw niyang ikinuwento sa akin ang nangyari. Pinalayas daw niya si Aling Chona kinaumagahan. Nakakasawa na daw kasi na gabi-gabi na lang nawawala ang babae. Hindi naman niya alam kung saan ito nagpupunta dahil madaling araw na umuwi. Pinatunayan ko iyon nang ikinuwento ko din sa kanila ang aming naging pag-uusap kanina. Segunda ni Aling Vilma, mukha daw may saltik si Aling Chona. Hindi nagsasalita pero tumatawa daw mag-isa. Pagkatapos pa daw ng trabaho nito buong araw ay magpapaalam na magpapahangin sa labas tapos sa madaling araw na uuwi. Tumatawang sumabat si tatay sabay sabing baka raw aswang si Aling Chona kaya madalas umalis sa gabi. Hindi na kami nakapagsalita. Pero naisip ko, may punto si tatay sa kanyang sinasabi, Sir Carl. Kapag nasa palengke kasi kami, may mga customer kami nakikipagkwentuhan sa amin. Ito ang dahilan kung bakit napapatagal minsan ang pagbabalot ng pinamili. Dahil nagbibigayan pa ng kani-kaniyang opinyon ang matatanda at saka pa magbabayaran. Si tatay pa naman ay hindi lang pagtitinda ang alam sa buhay, Sir Carl. Lingid sa kaalaman ng nakararami, isa siyang sekretong albularyo na may minanang kaalaman sa pangkukulam. May kakayahan siyang baguhin sa paningin ng mga tao ang bawat bagay na mahawakan niya.
Ito ang dahilan kaya kapag nagsasalita siya tungkol sa kababalaghan ay kaagad akong naniniwala. Legit, kumbaga. Humingi na lang ako ng paumanhin kay Aling Vilma dahil sa nangyari. Pakiramdam ko kasi may kinalaman ako kung bakit siya asar na asar sa araw na iyon. Nagreto ako ng tao sa kanya ng taong magtatrabaho sa bahay niya na hindi namin lubusang kilala. Mabuti na lang nakangiti na si Aling Vilma nang lumabas sa aming bahay. Kahit papaano ay nabawasan ng kargo di konsensya ko. Kinabukasan, maaga pa lang ay naghanda na kami ni tatay. Nasa stall na kami at nililinis ang patungan namin ng kilo-kilong isda na ibebenta namin. Kalalagay ko lang ng mga sariwang isda sa kulay puting tiles nang may babaeng lumapit sa aming pwesto at malapad ng umisi. Si Aling Chona. Nagulantang pa ako nang makita siya. Magulo ang buhok, gula-gulanit ang damit at marungis. Mistula siyang nagmukhang taong grasa dahil sa kanyang itsura. Humagighik pa siya sa akin, sabay hablot sa ilang piraso ng aming panindang isda na nagkataon namang naabutan ni tatay. Hindi ko alam kung bakit imbis na magpaliwanag kay tatay ay inuna kong habulin si Aling Chona. Nakita ko siyang nagtatakbo at mabilis na lumiko-liko sa bawat sulok ng palengke. Ilang saglit lang nakarating ako sa mga pwesto ng karnihan dahil sa kakahabol sa kanya. Nagkalat ang mga kinatay na baboy. May hinihiwa at kinikilo. Pawisan na ang ibang naroon at panay naman ang pagwagayway ng plastik nilang may mahabang handle para pantaboy sa mga langaw. Si Aling Chona ay namataan kong nagtungo sa likurang bahagi palabas ng palengke. Sinundan ko pa rin siya. Wala nang tao sa parting iyon kaya naman madali ko siyang natagpuan. Nagulat ako nang makitang sumalampak ng upo si Aling Chona sa semento at kinain ng buo ang hilaw na isda sa aming paninda. Nalanghap ko ang masangsang na laman loob ng isda. Habang pinagmamasdan siyang nguyain ito ay hindi ko maiwasang mandiri, Sir Carl. May kalansahan pa ang isdang tilapia kahit naluto na ito. Paano pa kaya ang hilaw na hindi man lang nababad sa suka? Sumama ang tiyan ko nang makita ko siyang sarap na sarap sa pagmuya at hinigop pa ang nasasayang na dugo. Napapikit siya habang nilulunok ang kinakain niya. Kaya naman, lumapit ako sa kanya at pilit siyang pinaharap sa akin. Ngunit hindi ko napaghandaan ang ginawa niya, Sir Carl. Ubod lakas niya akong kinagat sa braso dahilan para mapasigaw ako sa sakit. At imbes na gumanti, ay nakaramdam ako ng matinding takot. Nakita kong tumirik ang kanyang mga mata at mas lalo pang naglaway. Kung totoong aswang si Aling Chona, abay kay bangis niya kung magagawa niya akong atakihin kahit umaga pa lang. Muli na sana siyang susugod sa akin kung hindi lang ba natataranta na akong tumakbo palayo. Hindi ko kayang tagalan ang nakakasindak niyang itsura. Sa katunayan, namumutla na ako nang makabalik sa aming pwesto. Sinabi ko kaagad kay tatay na kinagat ako ni Aling Chona at gayon na lang ang pagmumura niya. Ako man ang nasaktan ay pilit kong pinakalma si tatay. Kasalanan ko din naman. Sana hinayaan ko na lang ang ginang. Baka kasi nagugutom na ito, lalo na't pinalayas siya ni Aling Vilma. Pero may nangyari sa akin pagdating namin sa bahay. Nilagnat ako ng pagkataas-taas. Halos tumirik na daw ang mga mata ko dahil sa kumbulsyon. Sumabay pa sa lagnat ko ang sakit ng ngipin. Hindi tuloy ako makanguya ng maayos nang makitang medyo humaba ang dalawang magkatapat kong pangil. Dahilan para magalit na naman si tatay. Hinawakan niya ako kaagad sa magkabilang pulso at nag-aalalang sinabi na balak pa daw akong yang gawin ng matanda. Mabuti na lang may nalalaman si tatay sa mga pangontra para wag nang lumala ang aking karamdaman.
May inilabas siyang langis at nagsalin niyon sa kutsara. Kahit nakakadiri ay pilit kong nilunok ang langis at naghintay ng ilang sandali. Naramdaman kong kumulo ang aking tiyan at maya-maya, nagkasuka na ako ng todo. Sa kaduduwal ko, napasinghap ako nang may sumama sa sinuka kong nakakalat sa sahig. Isang kulay itim at mabalahibong uod. Mas lalong sumama ang aking pakiramdam. Ang makita kong may lumabas na kung anong nilalang sa aking tiyan ay labis na nakapaghihina ng loob. Salamat na lang ay may nalalaman si tatay, kaya kahit papaano, nailigtas ako. Hindi ko alam na ito pala ang nagtulak kay Tatay Karding para gumanti. Bago natulog ng gabing iyon, ay namataan ko siyang nakaharap sa bungkos ng bawang at dahon ng ando, saka ito dinasalan. Dahil napagod ako sa aking pinagdadaanan ay hindi ko na siya pinansin at nagpas siya ng matulog. Kinaumagahan, nagulat ako nang makitang napakagaan na ng aking pakiramdam. Wala nang masakit sa aking tiyan at hindi na din mabigat ang aking ulo. Naisip kong bumangon para maghanda na naman ng almusal. Nagsalang ako ng kawali at nagprito ng itlog. Nang mamataan ko ang bawang ay kukuha sana ako ng isa, kung hindi nga lang ba naabutan ako ni tatay at pinagsabihang huwag gagamitin ang bawang na iyon. Ayaw niya rin sana akong payagan na sumama sa pagtitinda sa palengke, ngunit mapilit ako. Sinabi ko sa kanya na maayos na ang pakiramdam ko, kaya wala nang nagawa si tatay kundi hayaan ako. Katulad ng dati, nag-aayos ako ng aming mga panindang isda nang mamataan na naman si Aling Chona sa labas na papalapit sa aming paninda. Sa pagkakataong iyon, hindi ko na siya sinaway pa. Natakot na ako nang kagatin niya ang braso ko, kaya kailangan hayaan ko na lang siya. Pero iba ang naging reaksyon ni tatay. Sinabihan niya akong maupo at siya daw ang mag-aayos ng aming mga paninda, kaya hinayaan ko na siya. Tatawa sana ako nang makitang inihalo niya sa panindang isda ang bawang at dahon ng ando. Nang sa aking pagtayo ay naglaho na lang ang mga ito. Kinalabit ko si tatay, ngunit hindi niya ako pinansin. Hinayaan niyang lumapit sa amin si Aling Chona at habang tumatagal ay nagiging mabangis. Simulat sa pool ay hindi pa ako nakakakita ng aswang, pero sabi ni tatay, hintayin ko lang na mapatunayan niya na totoo ang mga ito kapag dumampot na si Aling Chona ng mga isda. Kagaya nga ng ginawa niya noon, dumampot si Aling Chona sa aming paninda at dinala sa likod na bahagi ng palengke. Sa pagkakataong iyon, nagtaka ko nang makitang humalakhak si tatay. Sabi niya, palipasin daw muna namin ang mga sandali. Mamaya lang, may aswang daw kaming mauhuli na mangangati. Nagtatakang tinanong ko siya kung ano ang ginawa niya, ngunit umiling lang si tatay. Makalipas ang ilang saglit, nagulat ako nang mabalasik ang mukhang bumalik si Aling Chona at ibinato sa aming harapan ang mga ninakaw niya. Nanginginig siya sa labis na pangangati. Umangil pa ang matanda sabay alis sa aming pwesto. Napatingin ako sa isdang naglanding sa aking paanan. Mas lalong sumakit ang ulo ko nang malamang hindi iyon isda. Sa halip, ito ang dinasalang bawang at dahon ng ando ni tatay. Sinulyapan ko si Aling Chona na nasa di kalayuan. Kay talim nang iginawad niyang tingin sa akin. Tatawagin ko sana siya, ngunit matigas na sinabi ni tatay na wag daw akong hihingi ng pasensya sa aswang. Hindi ako nakaimik. Kinagabihan, hindi pa ako inaantok. Inaalala ko ang matalim na tingin sa akin ni Aling Chona nang magulantang ako sa ingay mula sa aming bubungan. Kaiingay na kalmot at mga kaluskos. Bumangon ako at nagulat nang malaman na naroon din pala si tatay sa salas. May hawak siyang sibat
at dinadasalan niya ito. Minuwestrahan pa niya ako na huwag maingay, samantalang nalingunan ko naman sina Tami at nanay sa may pinto na nakasilip at magkayakap. Kanina pa daw nang gagambala ang kung anong nasa itaas ng bubong na sabi nila, baka si Aling Chona na daw. Basta na lang inihataw ni tatay ang sibat sa aming bubong. Nabutas ang yero dahil luma na rin naman na iyon at kalawangin na. Ngunit mas nagulat ako nang mapagtantong may tinamaan ito. Umaatungal ang kung sino mang nilalang at basta na lang lumagabog sa labas ng aming bakuran. Nagtakbuhan kami ni na tatay na animoy nakahuli ng ligaw na baboy. Dali-dali naming kinorner ang nilalang na kasalukuyang gumagapang sa lupa. Umaangil ito pero tila ba mabangis na hayop kung kumilos. Nang iumang ulit ni tatay ang sibat ay nanlaki ang mga mata ni Aling Chona at kasimbilis ng kidlat na gumapang palayo sa aming kinaroroonan. Hindi tuluyang nagbago ng anyo si Aling Chona, Sir Carl. Medyo may napansin lang ako sa kanyang itsura na, tiyak, ikababangungot ng isang tao. Kakaiba ang kulay ng kanyang mga mata, ngunit naniniwala akong aswang siya. Paano ba ipapaliwanag ang madalas niyang pag-alis ng gabi, umuuwi ng madaling araw at paglantak ng mga pagkaing sariwa at may dugo-dugo pa? Maliban sa aming panindang isda ay may aling nagreklamo sa palengke na basta na lang daw hinila ang kanyang hawak na atay ng baboy at itinakbo palayo. Nang subukan nilang habulin ay nakita nilang nilalantakan na ito. Si Mang Roger naman ay nagreklamong nahuli si Aling Chona na nilalantakan ng manok panabong niyang nasa kulungan. Nang habulin pa niya ang ginang ay kay bilis nitong gumapang sa malaking puno na kahoy na animoy butiki, gayong sa edad nito, imposible na talagang magawa pa ng matanda ang ganoong mga bagay. Natakot din siya sa sibat ni tatay na may halong pangontra, Sir Carl. Nagawa siyang itaboy ni tatay at siguro ito ang naging dahilan kaya hindi na siya nagpakita pang muli sa lugar namin. Pero palagi pa rin namin siyang pinaghahandaan. Kahit wala kaming pinagsasabihan na kahit kanino tungkol sa kakayahan ni tatay, alam kong kilala na siya ni Aling Chona. Siguradong magtatanda na siya, lalo na't noong huling nagnakaw siya sa aming panindang isda, ay gayon na lang ang kanyang pangangati. Hanggang dito na lamang po ang maibabahagi kong kwento dahil wala na rin namang naging kasunod ang panggagambala sa akin ng mga aswang o si Aling Chona. Maraming salamat sa pagbibigay ng pagkakataong mabasa ang aking kwento. More power po sa inyong channel and God bless. Mag-iingat po kayong palagi at hanggang sa muli.